Isang mapayapa at puno ng pag-asa na pagbati ngayong bagong taon, 2021 mga kapatid. January na! Tayo po ay nasa ikapito ng episode ng ating Lectio Divina. Ito po muli ang inyong kapatid, Sister Banchi. Ako po naman si Sister Dave. Welcome po muli sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan, sa ating sama-samang Lectio Divina. Sinalubong natin ang bagong taon, 2021, na puno ng pag-asa, lalo na sa ating mga panalangin, na sana sa taong ito ay unti-unti nang mawala ang pandemya at gumaling na ang lahat ng mga biktima ng COVID-19. Tama ka din, Sister Dig. Ngayong 2021, halos lahat tayo ay yan ang inaasam-asam natin. Hindi lang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Ngunit, kung ating pagninilayang mabuti, may maganda ding naidulot ang pandemya. Di ba? Ano kaya yun, Sister Dave? Ang magandang naidulot nito sa atin ay umigting ang ating concern para sa isa't isa at higit na nadama natin ang pagkakaisa upang harapin ang sama-sama ang lahat ng hamon na dulot ng pandemyang ito. Agreed! Naranasan ko rin ito. Biro mo, mas marami ngayon ang tumutulong sa mga naghihikahos at damang-dama ko ang napakalaking tulong na ibinibigay ng ating mga kapatid sa mga nangangailangan, material man o spiritual. Marami nagdarasal at marami din ang walang sawang dumadamay sa mga frontliners, sa mga nasalanta ng bagyo at iba pang mga kalamidad. And so, masasabi natin na pinasok natin ang bagong taon na ito na may bagong anyo ng ating pagkatao bilang mga anak ng Diyos. Sinalubong natin ang 2021 ng mas may malaking puso. Ha? Malaking puso? Di ba enlargement of the heart yun? Sakit? Hindi. Ang ibig kong sabihin ay malaki ang puso sa pagmamahal. Okay. Sa pagsisilbi sa kapwa-tao. Okay. O di ba mga kapatid, kung may malaki tayong puso, kaya nating yakapin ang lahat ng nagdurusa, diba? Kala ko nga yung sakit na lumalaki ang puso, huwag na po sana nating kalimutan na dahil sa pandemyang ito, nagbagong anyo tayo kahit papano. Mas naging mapagmahal, mapagbigay, mas naging concern sa needs ng bawat isa, mas naging matulungin. Yan ang mga anak ng Diyos. Nawa ay patuloy tayo sa pagpapakabuti at paggawa ng kabutihan. At syempre, ang lahat ay nagawa natin sa tulong ng Diyos. At alalahanin natin, patuloy tayong makagagawa ng kabutihan kung hahayaan natin gabayan tayo ng salita ng Diyos sa ating mga desisyon sa buhay. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, welcome po muli sa ating sama-samang pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos dito sa ating programang Lectio Divina sa panahon ng pandemya. Simulan po natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa bagong taong 2021 na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin upang makatawid kami sa bagong taon, naligtas sa anumang sakit at panganib, puno ng pagmamahal at pagpaasa sa kabila ng matinding unos na aming kinakaharap ngayon. Pinapanalangin po namin na patuloy kaming magdala ng inspirasyon at pag-asa sa isa't isa, lalo na sa aming mga kapatid na higit na nangangailangan. Nawa ang iyong mga salita ang lagi naming maging gabay sa pagtahak sa bagong landasin, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawarang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, dito sa Pilipinas, itong buwan ng Enero ay dedicated to the Word of God. Tawag natin dito ay National Bible Month. Sa buwang ito ay pinapaigting pa natin ang pagnanais na maipalaganap ang salita ng Diyos at maraming mga initiatives ang isinasagawa natin upang mas marami pa ang makabasa ng Biblia.
Tamang-tama talaga ang celebration natin ng Pauline Family Bible Year. Sister Banji, kung maalala nyo pa, nagsimula tayo itong ating FB program sa bisperas ng opening of the Biblical Year of the Pauline Family na may temang upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap. Ang objective ng ating pagdiriwang na ito ay upang ma-intensify o maging masidhi ang ating pagbabasa, pagdarasal at pag-aaral ng Biblia at maging batayan ito sa ating buhay Kristiyano. Akmang-akma ang mga celebration natin on the Word of God. Truly, we walk with the church. Kahit dito, nakakasiguro tayo na we never walk alone. Ang mga initiatives natin ay one with the church. Kaya mga kapatid, sa episode na ito, ating sama-samang basahin at pagnilayan ang Bible text ng tema ng Pauline Family Bible Year. Ito ay galing sa ikalawang sulat ni St. Paul sa mga taga-Thessalonica na mababasa natin sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Thessalonica nga, chapter 2, verses 13 hanggang chapter 3, verses 5. Sister Banji, siguro mas maganda kung maibabahagi natin ang mga kaganapan sa community ng Thessalonica kung bakit naisulat ni St. Paul ang sulat ito, no? Ganito kasi yan. Sa panahon na sinulat ni San Pablo ang ikalawang sulat niya sa mga taga-Thessalonica, ang mga Kristiyano sa community na yon ay nakaranas na ng iba't ibang pagsubok at pighati. Kaya naman, para mabuo ang kanilang pananampalataya at kanilang loob at magabayan sila, ay in-encourage sila ni St. Paul na magpatuloy sa kanilang pananalig kay Jesus at magsumuko at manalangin ng taimtim. Pero, alam mo, merong mga miyembro ng community na yun na nalihis din ng landas. Naniwala sila sa mga false prophecies at mga fake news ngayon tungkol sa pagdating ni Jesus at inabandona nila ang tunay na pananampalataya. Kaya naman ito, si Tatay Paul ay to the rescue. Pumunta siya doon at itinama niya ang kanilang maling practices at desisyon. Si Paul naman, convinced sa kanyang bokasyon na magpalaganap ng salita ng Diyos. At yun din, ang prayer intention na gusto niyang gawain at ipagpatuloy ng kanyang mga Kristiyano na sila ay tumugon sa tawag ng Ebanghelyo upang ito'y mabahagi at mapalaganap sa mas marami. Wow! Habang nakikinig ako sa iyo, napagnilayan ko ang mga pangyayari sa ngayon at nasabi ko na ang letter na ito ni St. Paul. Sister Dib, pag sabi mong wow, habang nakikinig ako sa iyo, tingnan mo siya. Sige, isa pa. Wow! Habang nakikinig ako sa iyo, napagnilayan ko ang nangyayari sa ngayon. At nasabi ko na ang letter ni St. Paul ay hindi lang para sa community sa Thessalonica, kundi angkop na angkop sa ating mga karanasan. Feeling ko, sinasabi din ni St. Paul sa atin, lalo na sa panahong ito, na nakararanas ang buong mundo ng malaking pagsubok dulot ng pandemya. Ito sinasabi din sa atin ni St. Paul, di ba? True. Kaya sa ating pagleleksyo ay mas mabuti kung merong kaunting paliwanag o background ng leksyo. Ngayon, ihanda na po natin ang ating sarili sa pagninilay ng kanyang mga salita at samahan natin ang ating kaleksyo sa araw na ito, ang mag-asawang sina Vic at Daria Dolorito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panalangin bago magbasa ng Biblia. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal. Ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kami naman ay dapat magpasalamat tuwina sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na mahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang mga bunga sa ikaliligtas ninyo sa pamamagitan ng kabanalang dulot ng Espiritu at ng pagsampalataya sa katotohanan. Ito ang layunin kung bakit tinawag kayo sa kaparaanan ng aming pangangaral, upang matamo ninyo ang kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid ngayon, o mga kapatid, magpakatatag kayo at matapat na panghawakan ang mga salit-saling aral na itinuro namin sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat, at ang Panginoon nating Hesukristo at ang Diyos nating Ama na umibig sa atin at nagkaloob sa atin, alang-alang sa kanyang biyaya, ng isang walang hanggang kaaliwan at ng magandang pag-asa, ay siya naway umaliw sa inyo, mga puso, at magpalakas sa lahat ng mabubuting gawa at salita. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap agad at padangal gaya ng nangyari sa inyo, at upang kami ay maligtas sa mga taong balakyot at hindi, sapagkat ang pananampalataya ay hindi ipagkakaloob sa lahat. Ngunit matapat ang Panginoon, siya ang magpapalakas sa inyo at iaadya kayo sa masama. At tungkol sa inyo, kami may tiwala sa Panginoon ng aming bilin sa inyo ay tinupad na ninyo at ipagkapapatuloy ito. At nabaya nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sayang kami. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kami naman ay dapat magpasalamat tuwina sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na mahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang mga bunga sa ikaliligtas ninyo sa pamamagitan ng kabanalang dulot ng Espiritu at ng pagsampalataya sa katotohanan. Ito ang layunin kung bakit tinawag kayo sa kaparaanan ng aming pangangaral, upang matamo ninyo ang kalwalhatian ng ating Panginoon Jesucristo. Sa makatwid ngayon, o mga kapatid, magpakatatag kayo at matapat na panghawakan ang mga salit-saling aral na itinuro namin sa inyo, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. At ang Panginoon nating Jesucristo at ang Diyos nating Ama na umibig sa atin at nagkaloob sa atin alang-alang sa kanyang biyaya ng isang walang hanggang kaaliwan at ng magandang pag-asa, ay siya nawang umaliw sa inyong mga puso at magpalakas sa lahat ng mabubuting gawa at salita. Sa wakas, mga kapatid,
Pinalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap agad at ipagdangal gaya na nangyari sa inyo, at upang kami ay maligtas sa mga taong balaklot at hindi, sapagkat ang pananampalataya ay hindi pinagkaloob sa lahat. Ngunit matapat ang Panginoon. Siya ang nagpapalakas sa inyo at iaadya kayo sa masama. At tungkol sa inyo, kami may tiwala sa Panginoon na ang aming bilin sa inyo ay tinutupad na ninyo at ipinagpapatuloy ito. At lubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lord, ang usapan natin, nailalaman ang ating binasa kung bakit tayo hinirang ng Diyos at tayo pinili niya para mag-alaganap ng kanyang salita at umaasa ang Diyos na ito yung maisasahin din natin sa ating pamilya na mahal sa buhay at kaya na rin sa ating kapwa kung maaari. At ay maasa na laging nandiyan siya para tayo gabayan at hindi tayo panghinaan ng Lord, kasi siya mismo nangangako na ibigyan tayo ng lakas para maghanap itong mga bagay nito. At hinihiling din nila ay pagdasal din natin sila upang sila rin ay maging mabuti ang buhay nila siguro sa kanilang pagpapalaganap ng salita. Diba? Sa tingin ko, magsimula tayo sa ating anak na mailapit natin sila sa mga salita ng Diyos ay tinuro sa atin ang ating mga ibigisan katulad ng ating mga pare. Nadidinig natin sa tuwing tayo mag-atid ng banal na misa. At kung meron silang hindi naiintindihan, siguro tanongin natin sila para may paliwanag na gusto kung ano yung nadinig nila sa misa. Diba? So, sa pamamagitan nun, maglalakas loob na rin sila na pagdating ng araw, may papaliwanag din nila kasi na hindi nakakala. So yun naman ang inaasahan sa atin na yung mula sa kanila, binigay sa atin, pati namang obligasyon na ibigay din sa ito ay paalam. Meron tayong nagatawa. Ang gandang bagay para sa Diyos. Ikaw, kung saan? Sa akin naman, patungkol sa sinabi rin ng Panginoon sa atin na siya ay nagtitiwala at ang bilin niya na dapat natin ito na tuparin at ipagpatuloy ito at pinapatnubayan tayo ng Panginoon sa ating puso, sa pag-ibig niya sa atin at pananatili ni Kristo sa ating buhay. Sa aking natutunan din sa isang teksto na tumago sa aking puso ay ang tuparin ang nais ng Panginoon para sa atin na maging isang mabuting halimbawa para sa ibang tao sa pagpapalaganap ng kanyang mga salita at maging isang mabuting halimbawa at ipagpatuloy ang nais ng Panginoon sa bawat taong ating nakakasalamuha sa
sa buhay pamilya, sa mga pagsubok na dumaan sa buhay man natin, ay andun ang Panginoon lagi para tayo ay gabayan at hindi pinababayaan. Ganun din siguro ang mai-share natin sa ibang mga pamilya na may mga pinagdaanan ding matinding pagsubok, trahedya, or kagaya ng ganitong pamumuhay ng pandemya, na alam kong ang bawat pamilya ay dumadanas ng mga matinding pagsubok or depresyon sa mga anak or sa buhay pagsasama ng isang mag-asawa, ay siguro ang nais ng Panginoon na maging mabuting halimbawa para sa iba, na gawin natin ang naayon sa kanyang kautusan, at pagpapasalamat din sa mga taong tumutulong sa atin para gawin ang ating misyon para sa ating kapwa, na huwag tayong panghinaan ng loob, at bagkos gawin natin yung naayon sa kalooban ng Panginoon na nanggagaling sa ating puso. Siguro yung isang magpapasalamat natin sa Panginoon na tayo ay guided din sa pagmimisyon, na kagaya ng tinuturo sa atin ng Daughters of St. Paul, na maging isang modern missionary sa bawat tao o sa kapwa natin. Yun ang aking isa sa mga ipinangako sa Panginoon, na mag-serve sa Kanya ng buong buhay ko at buong puso ko. Isa na tayo. Hindi na magbabasa para sa panalangin. Panalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo po na ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi sa iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Dick at Daria, sa pagbabahagi ng inyong napakagandang karanasan kung paano kayo tinatawag ng Diyos na isabuhay at ang kanyang salita, at kayo naging doers of the word. Nawa, maging inspirasyon ito sa mga iba pang pamilya na nakakaranas din ng matinding pagsubok sa panahon ng pandemya. Mga kapatid, tunay ngang buhay ang salita ng Diyos, at patuloy itong nangungusap sa bawat isa sa atin, ano man ang ating katayuan at sitwasyon sa buhay. Ang salita ng Diyos ay patuloy na magiging isang hamon sa atin na maniwala sa kanyang kapangyarihan. Yes, ito po ang lagi nating panalangin. Nawa ang salita ng Diyos ang maging sentro ng ating buhay bilang isang pamilya. At upang mapalalim pang ating pagninilay, pakinggan po natin muli ang isang theme song ng Pauline Family Bible Year. That the word of the Lord may speed on, the word of the Lord may speed on.
mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapanalig sa inyong lahat na nakasama namin ngayon, maraming salamat po. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at nagdidilay ng salita ng Diyos mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa ating mga minamahal na FWs at ating mga Filipino migrants na sumusubaybay mula sa iba't ibang panig ng mundo, thank you so much. Salamat sa Diyos at sa ating mahal na ina, Birhen Maria. Deo gratias, kaisa po ninyo kami sa panalangin para sa inyong mabubuting hangarin sa taong 2021. At muli, iniimbitahan namin kayo na sumali sa aming Facebook group, Lectio Divina sa panahon ng pandemya. At mag-subscribe sa aming YouTube channel, Paulines Multimedia PH, at mag-like, follow sa aming Facebook pages, Paulines Radio PH at Daughters of St. Paul, Philippines. At sa mga nagbigay ng tulong para may pagpatuloy ang ating misyon sa Bible Ministry, maraming salamat po. God bless your generosity. At sa mga nagnanais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa susunod na mga bank accounts. Bilang pasasalamat sa Diyos sa pagkakataong ito ng pagninilay ng kanyang mga salita, sa kanyang paggabay at pagkaloob sa atin ng mga pamilyang Kristiyano, sa kanyang patuloy na pagtawag sa atin upang makiisa sa gawaing pagpapalaganap ng mabuting balita, manalangin tayo. At isa puso natin ang ating mga kapatid na unti-unti nang nawawala ng pag-asa sa buhay dulot ng kahirapan at pagsubok sa panahon ng pandemya. Sama-sama tayong magpuri sa Kanya. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una-una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O sige po, kami po ay pansamantalang magpapaalam. A grace-filled New Year sa inyong lahat. At lagi nating alalahanin, Mahal tayo ni Lord. Purihin siya ngayon at magpakailanman. magpakailanman. See you next week, Wednesday at 6 p.m. Here, in this earthly days.